Hello, good morning guys. So dito tayo ngayon sa garden natin, sa rooftop garden. So papakita po natin yung status ng ating mga pichay na itinanim. Ito po yung isang plot or isang table. Ayan po. So yan po yung pinaka table namin. Tubo po yan na 1/2 GI pipe, and then meron pong steel matting. So pinasadya po talaga natin yan. Pinasadya namin, pinagawa para makapag garden kami ng maayos. So ito na po yung itsura ng pichay natin ngayon. So yan po yung pinagtatamnan namin, yung polyethylene bag or seed bag, black plastic. So ang size po nito ay 14 by 18. So nabili po namin yan sa Shopee. And then sa bawat polyethylene bag or bawat bag ay tatlong pichay po, tatlong seedlings yung itinatanim. So ayan. Ayan po sila. Yun, maaga pa po. Ngayon po ay mga 6:30 ng morning. So may nagtitinda na ng taho. So ayan po. And then meron po akong nakita dito na organism or na kumakain ng dahon ng pichay. So sa ganitong age po ng pichay, ito po ay mga 4 days to 1 week nang na-transplant. So sa ganitong age, mas prone po ito sila sa sa mga insekto, sa mga uod na kumakain sa kanila. I-zoom po natin. Yan po yung kumakain ng dahon ng pichay. So kagaya po niya, kinain niya na. Marami na siyang nakain na dahon. Halos nakalahati niya na yung dahon. So para po mapuksa yan, itatanggalin lang natin, and then pipisain or titirisin. Yan po. So, di ba? So, yan po yung kalaban ng mga farmer. So, ito po, dito meron din po yan siya, nabawasan na yan, Yan. Nakain na po yan. Then, ito rin. Yan. Yan po, nabawasan na yung dahon. Ayan. So, umaatake po yung ganitong mga insekto sa gabi. So, sa gabi po yan. Kaya, minsan, kapag may time pa kami sa gabi, pinupuntahan pa rin ni Mrs. ito yung garden niya. Chine-check kung may mga ganyang insekto at para mapisa kaagad. Pakita po natin, Yan. Ayan po. Ayan. Then, para masira, para mamatay, lagay po natin dito. Ayan na siya. Pipisain na lang po natin. Ayan. Ayan. Patay na po yan siya.
Marami na siya nakain, no? Dito meron, kaya lang wala na yung uod eh. Ay, ito pa rin siya, oh. Yan guys, oh, kung makikita nyo, oh. Yan yung green na yan. Ito. Yan. Yan pa rin siya. Diba? Yan po ay uod. Halos hindi makita. Patay na siya. Ito, dito meron eh. So, ganyan po. And then, ito po yung itsura. Yung pagkakamix po namin ng aming garden soil. So, ayan. So, ito po ay pinaghalong cow manure, ipa, at saka yung mga dating napagtamnan na po. Mga dating napagtamnan na lupa, minimix po namin kaagad. After po na makapag-harvest ay minimix po namin ulit ng taimbak, ng cow manure at saka ipa. Yan. So sa nagtatanong sa GC po ng ng Food Gardening of the Philippines, ito po yung ginagawa namin. Nagbi-mix po kami. Ganito po yung itsura niya. So ito po, cow manure po yan. So organic po ito kasing system ng pagtatanim namin. Ito po. So yan lang po yung mixture namin. Ito meron din dito, meron din kinain ng uod. Kaya lang wala na yung uod niya. Wala na dito. Ayun na, sa kabila na. Hindi naman. Ito. Yun po, may mga kinain siya. Ayan. Yan yung aking tigatanim. Hi, good morning po. So siya po yan yung nagtatanim ng litos. So kung i-compare naman po natin, mas maigi pa pong itanim itong litos kaysa dito sa pichay. Kasi itong pichay, malimit, may mga kumakain na peste at marami yung peste niya. Kinakain ito ng tipaklong, ng uod. Pero ito pong litos, wala pong peste. May bihira, mas bihira po siyang pistehin kaysa sa pichay. Ayan. Okay. Yung ano dito itong mga nabawasan mo, ano to, imimix ulit? Ibababa ko yung Okay. So, pakita naman natin po guys, ito yung ito yung aming mga na-harvest nung kahapon, tsaka nung isang araw ibininta po namin yung litos. So ito pong mga napag-harvesta namin na lupa, ay ibababa po namin ito ulit.
Ibababa ko po yan and then imimix po namin ulit. So isang harvest, isang bisis na maharvestan, ibababa, imimix ulit and then saka po pagtatamnan ulit. So ganun po kami kapag nagtatanim. Okay? So ayan po, may natitira pa po. Ibibenta pa po yan mamaya. So ayan, ito po ay mas nauna po itong i-transplant. Yan, litos na yan. Itong bed na to, itong table na to, mas nauna po yan. So mga 1 week pa, pwede na po ito ulit na ibenta, yung isang bed na to. And then sunod po yun, yung susunod na table. Yan. So, okay. So ito po yung ito po yung aming isinasama sa pagmimix ng aming garden soil. Ito po yung aming cow manure. So, ito po, durog na po ito kasi yung pinagkukunan po nito ay opisina ng under ng agriculture dito sa amin sa Palawan. Dairy farm doon po sa Barangay Irawan. So, doon po namin to binibili. Kaya po durog na po ito kasi pinapala lang po ito. Durog na po kaagad yan. Tuyong-tuyo po yan, no? So sa mga ka-garden, sa mga ka-GC po natin dyan sa Gardening Food of the Philippines, ito po yung itsura ng aming cow manure. So durog na po yan. Tuyong-tuyo po yan. Tuyong-tuyo na po yan. Oh. And then, ito po yung mga lupa na iminimix din po namin. Ito po ay yung mga dating napagtamna na namin. So, nakaipon yan po. Ito, basa pa po yan kasi kakatanggal lang po namin ng mga pinagtanim namin mga nakaraan. So, ito po. Yan. Imimix po namin yan sila ng cow manure at ng IPA. And then ito guys yung ito po yung sako na pinagpunla, tinaniman na naman yan ng tinaniman ni Mrs. ng sitaw. So string beans, ito po. Yan. Ito po ang na-mixture na po. So, hindi pa po tumutubo yung sitaw. So, ayan po, kung makikita nyo, may mga ipa. Ayan po. Ayan po. Minimix. Sako lang po yan. And then, ito po yung aming bagong try na itinanim, yung pakwan. So ayan po, nakalagay lang po yan dyan sa malaking box ng washing machine, sirang washing machine po yan. Ito balde, malaking balde. Yan. Then ayan na po yung so kung makikita po ninyo guys, meron na po yung bunga. Sana ho magtuloy. Then meron din doon. Doon na po, sira na siya oh. Doon naman okay.
Ayan. Sana magbunga po ito. May try namin. Kasi po mahilig din po kami kumain ng pakwan. Ayan. Ayan po, oh. May bunga. Ayan, oh. May bunga na siya. Sana makapagpabunga kami nito. And then ito po yung aming kamatis. Yan. Yan, kamatis po namin yan. Sa sako lang din po nakatanim. Yan, pero marami pong bunga. Ito po ay malapit na po itong matapos yung kanyang buhay. Pwede na pong palitan ito susunod na araw. Ito naman po yung aming mga kamatis na nakatanim din po sa balde o sa mga paso. Ayan po. Sa balde lang po yan. And then yan, marami na po yan silang bunga. Yung pong bunga niya, oh. Ayan. Yan po yung mga kamatis, yung mga bunga ng kamatis natin. Namin. Yan. So ito pong variety ng kamatis na ito ay Diamante Max. Yan. Yan. Ito naman, kamatis. Yan po. May mga bunga naman siya. So ito po kasi ay, ang natamna nito ay isang polyethylene bag lang. Pero isa, dalawa, tatlo, apat, limang puno. So ito po kasi ay hindi na na-transplant dahil hindi po kami nakapag-mix or kinulang kami nung polyethylene bag na paglalagyan nung nakaraan nung nag-transfer mga kasama niyang kamatis. Naiwan sila dito. Ayan naman po, kahit na sama-sama sila 5 puno sa isang polyethylene bag, may bunga naman. So, pero dapat po sana isa or 2 puno lang dapat yan sa isang ganyan kalaking polyethylene bag. Kaya lang since nakaligtaan, ayan na, hinayaan na lang. May bunga naman, okay naman. So guys, sa mga nagtatanong, lalo na kay Chris Falcon ng Ordan, Pangasinan, and then sa isa pa pong isang nagtanong din na taga Ordaneta, Pangasinan,
kung paano po pagtatanim namin ng lettuce. Ito lang po yan siya. So, ganyan lang po yan. So, shout out sa inyo po. Magandang umaga. And then sa admin po ng Gardening Food for the Philippines. So, magandang araw po. Hopefully, pwede po itong video ko na ito sa GC. So, sa mga gusto pong bumisita sa aking channel o sa aking profile, marami po akong upload na video about dito sa aming gardening, sa aming pag-garden. So visit nyo lang po yung aking profile, Alfren Heredero, and then yung akin din pong YouTube channel, Sorin TV. So marami rin po kami mga video doon. So, pwede nyo po yung i-visit doon. Admin, baka pwede naman po ito ngayon. Kung hindi po pwede naman pong alisin sa video or sa GC. Ayan po. So shout out po sa lahat ng member ng Gardening Food of the Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat. And then happy farming po everyone. So guys, ito po yung sa nagtatanong kay Chris Falcon ng Pangasinan. So ito po yung way namin kung paano po kami magpunla. Yan lang po. Ipupunla po muna yung lettuce, yung seeds. And then after 15 days from the sowing, ita-transplant po yan sa mga ganito. Yan, sa mga polyethylene bag. Lilipat po yan. Yan. So ito pong na to ay mga 5 days pa lang naman na ipunla. Seeds na yan. Lettuce. So ito po yung isa na to, pinunlaan din po niya ito ng excuse me, ng isang variety ng lettuce, kaya lang hindi na po tumubo dahil yung seeds po na ginamit niya dito ay matagal na po niyang nabuksan, kaya lang hindi na isunod na itanim. Siguro mahigit po mga 3 buwan na nabuksan na yung packaging ng seeds, kaya hindi na po tumubo. So yan lang po yung pinagpupundaan namin. So next time po pupundaan naman namin to. Okay. And then para po kay Chris Falcon ng Pangasinan, ito po yung ginagamit namin na net. Ayan. Net. Ito po ay ginagamit ng mga mangingisda. So, yung double po ito. Ayan. Double. Ayan po. So, kailangan po kasi na once na magtatanim ka ng lettuce, kailangan pong lagyan ng ganito as net shade para po hindi po direct na naiinitan or tinatamaan ng araw yung lettuce natin, para hindi po siya mabilis pumait. So na-observe lang po kasi namin kapag po direct na tinatamaan siya ng init ng araw, nung sinag ng araw, mabilis po siyang pumait. So ito po siguro at least nakakabawas po ito ng 60% ng init ng araw yung net na to. So maganda po yun para sa lettuce. So yung iba nga po 80% ang ginagamit nila
Pero ito maaari 60 to 50 to 60% lang ng araw yung nababawas, yung init ng araw. So, ayan po. Ano? Ayan guys, oh, nakikita nyo yung uod na kumakain ng dahon ng pichay. Green na green. Ayan po. Yan yung kumakain ng pichay. Tatanggalin nun natin. Yan. Oh. Yan siya. Marami na siyang nakain na dahon ng pichay. Ayan, oh. So hello guys, dilig muna tayo ng ating garden. So ganito pong ginagawa ko tuwing umaga, dilig ng garden. So sa mga bago po sa aming channel, huwag po kalimutang i-like, share, comment, and subscribe po yung aming channel. And then meron din po kaming mga upload sa Facebook. Pwede nyo rin po kaming i-follow doon. Pwede nyo rin po ako i-follow.